Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abbas Muhammad Hamdi. In this video presentation, we are going to talk about the different account of event of 1872. Ever since nung nasa high school tayo, ay marami na tayong alam or kaalaman sa kasaysayan ng Pilipinas. Nakilala natin sila Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo at General Luna bilang mga bayaning nakipaglaban sa mga Espanyol. Pero alam nyo ba na bago pa man makipaglaban ang ating mga bayani ay mayroon ng naunang mga Pilipino na nagtangkang o sumubok na kalabanin ang mga Espanyol. Basically, ito yung pag-usapan natin ngayon, which is the Cavite Mutiny and the Martyrdom of Three Priests. So meron tayong dalawang pag-usapan or meron tayong dalawang topic, which is yung uh, Cavite Mutiny at ang pagpatay sa tatlong pari na nangyari sa parehong taon noong 1872. So ano nga ba itong Cavite Mutiny? Bakit sinasabi ng ilang mga historiador na isa ito sa pinakamahalagang parte ng kasaysayan ng Pilipinas ang nasabing mutiny? At sabi pa nga na itong Cavite Mutiny ay konektado sa nangyaring 1896 Philippine Revolution. So, malalaman natin yan. Mabalik tayo sa pinag-usapan natin, itong Cavite Mutiny. Itong Cavite Mutiny ay may dalawang mukha or two-sided story. Sa madaling sabi, meron itong dalawang primary sources, which is the Filipino versions and Spanish versions. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang akda ni Dr. Trinidad Padro de Tavira na Filipino versions ng Cavite Mutiny. Itong si Padro de Tavira ay isang Filipino nationalist, physician, linguist during late 19th centuries. According sa kay Dr. de Tavira na itong Cavite Mutiny ay nangyari noong January 20, 1872 sa bayan ng San Felipe Arsenal na pinamumunuan ni Sarmiento Lamadrid. So itong itong mga mutineer ay binubuo ng 200 na mga Filipino soldiers at manggagawa ng arsenal. So itong arsenal ay isang imbakan or pagawaan ng mga armas ng mga Espanyol. So ano nga ba yung dahilan kung bakit nagkaroon ng pag-aaklas ang ating mga Pilipino? Ano nga ba yung nag-udyok sa kanila upang kalabanin ang mga Espanyol? Ito ay dahil sa hindi tamang pamamalakad ni Gobernador General Rafael Izquierdo, which is the abolitions of privilege. The draconian policies of Izquierdo, such as the abolition of privilege at pagpapabawal niya ng pagpapatayo ng mga paaralan dito sa Pilipinas. Nangangamba si Izquierdo na kung sakaling magpapatayo ang mga Pilipino ng sarili nilang paaralan ay baka magkaroon ito ng political club or organisasyon na siyang dahilan para pabagsakin ang kanilang pamahalaan. Pinangambahan ito ni Izquierdo kaya tinanggal niya or pinagbawal niya ang pagpapatayo ng mga paaralan. Pangalawa, itong nasabing abolitions of privilege. So ano nga nga bang mga pribilehiyo ang tinanggal ni Izquierdo sa mga tao? Ito ay ang pagkakaltas ng sweldo ng mga trabahante ng arsenal sa pilitang pagtatrabaho, pagtanggal ng karapatan, tinanggalan nyo kami ng pribilehiyo, tinanggalan nyo kami ng karapatan. Sino nga bang hindi magtatangkang mag-aklas kung ganun yung namumuno sa atin? Pero, sad to say, na itong Cavite Mutiny ay hindi naging matagumpay. O hindi po ito naging matagumpay dahil sa misinterpret. So dahil sa na-misinterpret ng mga Pilipino, pero pag-usapan yan sa atin mamaya ng next reporter, which is nakasulat ito sa versions kung bakit hindi naging matagumpay itong Cavite Mutiny. So ang tanong dito ay bakit nga ba nasabi na itong Cavite Mutiny ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas kung hindi naman ito naging matagumpay?
Dito na papasok yung pangalawang nangyari or pangalawang event na importante, masabi nating importante sa kasaysayan ng Pilipinas ay yung pagkamatay ng tatlong pare. Itong si Esquerdo ay ginamit niyang dahilan itong Cavite Mutiny para dakpin or idawit yung mga kilalang Pilipino na may mataas na antas sa lipunan sa panahon na yon sa nasabing mutiny, at kabilang dito ang tatlong paring sina Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora na kilala natin sa tawag na Gumburza. So tinuturo itong tatlo na mastermind ng nasabing mga mutineer. Pero itong mga ebidensya na nakuha sa kanila ay hindi related or malayo sa kaso na nasabing mutiny. Ang mga ebidensyang nahanap sa kanila ay ito yung tinatawag na secularization movement. So dito dati, noong 1872 sa Pilipinas ay meron simbahan. Ang simbahan ay may dalawang grupong mga pari ang namumuno. Meron tayong tinatawag na regular priest and secular priest. Itong sinasabi nating regular priest ay ito yung mga grupo ng mga Spanish na pari, at itong secular priest naman ay grupo naman ng mga Pilipinong mga pari na kinabibilangan ng tatlong paring Gumburza. So ang kaso dito ay itong mga regular priest ay gusto nilang magpatayo ng panibagong simbahan dito sa Pilipinas. So ang gusto nila ay sila yung mamuno or sila yung dapat masunod sa ipapatayong simbahan, at tumutol naman dito ang isa sa tatlong paring Gumburza na sinabi niyang ika nga, paano kayo magtatayo ng simbahan na kayo yung mamumuno, isang lingwahe lang ang alam nyo, paano kayo maintindihan ng taong bayan? Ang dapat sa inyo gawing alipin, tagasunod ng mga paring Pilipino. So yun yung naging dahilan o ginamit sa kanilang ebidensya para idawit sa nangyaring Cavite Mutiny. Noong February 17, 1872 ay ginarote itong tatlong pari sa harap ng mamamayang Pilipino na public executions gamit ang garote. So pinakita sa mga tao, pinakita sa mamamayang Pilipino na kung sino man ang magtatangkang kalabanin ang mga Espanyol ay hatulan ng parusang kamatayan. At alam nyo ba na may isang pinakamahalagang senaryo ang nangyari noong patay ng tatlong pari? Ito ay nung makita o ma-witness ng batang si Jose Rizal, mismong dalawang mata ni Jose Rizal ay nakita kung paano patayin ng hindi makatarungan ang tatlong pare. So, nang dahil dito ay tumatak sa ating bayaning si Dr. Jose Rizal o isinilang ang bagong Jose Rizal na kilala natin ngayon sa bilang Dr. Jose Rizal, na kung saan ay nang dahil sa pagkamatay ng tatlong pari ay naisulat niya ang isa sa pinakamahalagang nobela niya na El Filibusterismo. Itong El Filibusterismo ay dedicated niya sa tatlong pari na bilang pag-alala sa namatay na mga pari. Alam nyo ba na ang sabi ni Dr. Jose Rizal na kung hindi namatay ang tatlong pari ay malamang magpapari si Dr. Jose Rizal. Pero nang dahil sa insidente na yon na nakita ng batang si Jose Rizal, ay naisulat niya ang kanyang mga nobela na naging inspirasyon naman ng mga Pilipino para magising or magising yung mga natatagong tapang ng mga mamayang Pilipino. So kilala natin na si Dr. Jose Rizal na sa kanyang mga akda ay malaking impluwensya or na-inspire ang ating mga Pilipino, lalong-lalo na ang ating Supremong Andres Bonifacio na siyang nagtatag ng kataas-taasang kagalang-galangang katipunan, anak ng bayan. Ito na yung sinasabi nating Philippine Revolution na konektado sa sa topic natin ngayon na kung hindi dahil sa Cavite Mutiny ay hindi namatay ang tatlong pare, at kung hindi namatay ang tatlong pare ay hindi makikita ng batang si Jose Rizal at hindi ipapanganak ang bagong Dr. Jose Rizal na siyang nagsulat ng
el filibusterismo at no limitangere, at hindi niya maimpluwensyahan ang taong bayan, at hindi rin niya maimpluwensyahan si Andres Bonifacio na siyang naging dahilan, or itong si Dr. Jose Rizal ang naging dahilan nila upang maitayo ang kataas-taasan, kagalang-galangang Katipunan Anak ng Bayan. So, lagi natin tatandaan na bawat detalye ng ating kasaysayan ay may mahalagang koneksyon, ay parte sa ating kasalukuyang buhay. Dito lamang po, maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.